upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Kaya patuloy na tayo po ay sama-samang aralin ang mga salita ng Panginoon na binasa. Kaya bago po tayo dumako po doon sa pag-aaral, tayo muna ay magbigay ng pagsamba sa Panginoon bilang panalangin. Salamat, O Diyos, sa oras pong ito. Alam namin na kanina pang umaga ay patuloy na pong nangusap po kayo. At hanggang sa hapon pong ito, namin pong muling pag-aaral ng inyong banal na salita, kami po ay samahan at pangunahan, O Diyos. At patuloy na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa amin pong pananambahang ito at malayang ipahayag ang mga salita mo, O Diyos. At kami na narito ay maging bukas, Panginoon, sa pangunawa at pakikinig ng iyong banal na salita. O Diyos, muli, maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Alam ba ninyo yung kanta na Run, Samson, run? Di alam, no? Nabisto tuloy yung edad. Pero alam ko, kilala nyo si Lydia de Vega na isang nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa larangan ng takbuhin, no? Yan, alam ko, inabot nyo pa rin yun. So, ang topic po natin, patungkol po sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Na yun po ay nababasa sa talatang 1. No? Diyan din natin kinuha yung pamagat. Yun sa bandang huli ng talatang 1. So mga takbuhing inilagay sa harapan natin. May dalawang puntos na dapat maunawa sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Sana nasasabayan niyo po ako. Una, paano isagawa o ganapin ang pagtakbo sa takbuhing inilagay sa harapan natin? Paano isagawa o ganapin? Ikalawa, layunin na isagawa o ganapin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Pero bago po yan, una muna, makikita po natin dito sa ating pong sa binasa ng ating pong presider sa Hebreo 12. Anong sabi sa Hebreo 12, talatang 1? Sabi dito, ang mga bayani ng lumang tipan ay tinawag dito na mga saksi. No? At yan po ay doon sa Hebreo chapter 11, sila yung mga tinutukoy. Dahil sa kanilang mga buhay, nagpatuto sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. So ang buhay Kristiyano ay inihambing sa isang takbuhin na dapat nating sikaping isagawa o ganapin. Unang puntos, paano isagawa o ganapin ang pagtakbo sa takbuhing inilagay sa harapan natin? 3 paraan kung paano isagawa o ganapin ang pagtakbo. Una,
tumakbong walang pabigat na dala-dala. Sabi rito, talatang 1, itabi natin ang bawat pabigat. Ibig sabihin, itabi o tanggalin, sa ibang mga salin gamit tanggalin. No? Ang bawat pabigat, ibig sabihin, walang dala-dala. Bago magsimula ang karera, siguro nakakapanood na rin kayo sa mga karera ng takbuhan, inaalis nila ang lahat ng di kinakailangang kasuotan. Hindi sila nagsusuot ng mga jacket, hindi sila nagsusuot ng mga maong na pantalon, hindi sila nagsusuot ng mga corduroy na tela. So walang sumasali sa takbuhan na suot ang magagandang kasuotan. Pero hindi ko sinasabi na hindi kailangan ng magagandang kasuotan. Gaya niyan, pupunta tayo dito sa bahay panambaan, halangan naman magsuot tayo dito ng kasuotan ng mga tumatakbo. Kaya magandang tignan yung kasuotan, mapalalaki, mapababae. So ibig sabihin, may tamang okasyon kung paano tayo magsuot ng magagandang kasuotan. Kailangan hanggat maaari, magaan, walang sasagabal o hahadlang sa pagtakbo. Ano bang maaring sasagabal o hahadlang sa pagtakbo? Alam niyo kung ano? Maraming bagay na hahadlang. Ano to? Mga alalahanin sa buhay. Napakarami niyan. Mga alalahanin sa buhay. Minsan, ang mga hadlang o balakid o harang na ito, tingin natin parang mabuti naman. Pero, umaagaw sila ng oras sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang bawat pabigat ay naglalarawan sa mga bagay na hindi naman mali sa tingin natin. Pero mapapansin natin, sila yung kumukontrol sa atin. Pabigat, di ba? Minsan yung cellphone mo, pabigat yan eh. Cellphone natin, di ba? Imbis di makagawa tayo ng marami pang gawain, ilalaan natin oras dyan eh. Kulang yung 2 oras. Di ba? Ngunit nagiging mali. Bakit? Sapagkat ito'y nagiging pinakauna sa ating buhay kaysa para sa Diyos. Tayo ang kinokontrol ng mga alalahanin sa buhay. Nagpapabigat ito sa atin at nagiging hadlang sa atin sa takbuhing espiritual. Kailangan nating suriin ang ating sarili upang makita kung may mga ganoong balakid o hadlang o harang sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos. Pansinin ang pagkakaiba ng pabigat at kasalanan. Pero ang mabigat na hadlang o balakid o harang sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos ay ang kasalanan. Ang kasalanan ay laging nagpapabagal sa makadiyos na takbuhing espiritual. Kung nais nating mapabilis ang takbuhing inilagay sa harapan nating, kailangang iwaksi o itapon o tanggalin natin ang kasalanan na makapipigil sa atin gaano man ito kaliit. Dahil kung hindi natin ito iwaksi o tanggalin o itapon, dadami pa ito.
Kanina nga lang, papunta kami ng Kalumpit na pag-aralan namin yung tungkol sa kasalanan. Ay, ganun pala yung kasalanan. Nanganganak, dumadami. Sabi ko, parang alam na nila yung aking ituturo. So, yan po, dadami pa ito. Manganganak pa at lalaki pa ang maliliit na kasalanan hanggang sa magkasanga-sanga ito sa buhay natin. Ano-ano ba ang pwedeng kasalanan na mararanasan sa karera ng pagtakbo? Makakaranas ka ng sama ng loob dahil hindi nanalo. O kaya'y dahil hindi pabor ang desisyon ng mga hurado. At sumali rin po ako dyan sa pangbarangay na takbuhan. Kaya ako nasabi na naranasan yung sama ng loob. Ang mga kalaro ko, palibasa ay sila magkakaibigan, nakita ko kumakapit na doon sa motor yung isang kalaban. So sabi ko, bakit ganun? Nakakapit sa motor. Siyempre mabilis, kahit papaano. So dumating yung punto, hindi ko nasasabihin kung pang ilan ako, no? Sumama yung loob ko. Nakakaranas po ng sama ng loob. At gayon din, nakakaranas ka rin ng inggit. Kasi nung ibigay na yung premyo, siyempre naiinggit ka. At siyempre, dahil hindi nga maayos yung desisyon, medyo nainis ka rin. Naasar ngayon. Sa panahon natin ngayon, parang ibabas ka, di ba? Yun. So, sama ng loob, inggit, inis, galit, lahat ng mga ito ay pabigat at sa pagtakbo sa buhay Kristiyano. Isama sa itabi, tanggalin ang sinasabi ritong talatang 1. At ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin. Ano ba itong pagkakasalang madaling bumitag sa atin? Nagbigay si Santiago 4:17. Ang sabi niya, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Anong pagkakasalang madaling bumitag sa atin? Pagsuway. Hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Alam na mabuti, ngunit hindi ito ginagawa. Church, mga kapatid, ito ang pagkakasalang bumitag sa mga Israelita noon. Sa kanilang paglalakbay sa ilang pagsuway, hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Alam na mabuti, ngunit hindi ito ginagawa. Gaya ng ano? Utos ni Jesucristo, Mateo 7:7, manalangin, humingi kayo, at kayo'y bubuksan. Itinuro pa ng Panginoon Jesucristo, manalangin nga kayo ng ganito, Mateo 6:9. Utos ni Jesucristo na manalangin upang hindi madaig ng tukso kahit isang oras man lang. Mateo 26, talatang 4 na po. Ano yung pagkakasabi? Doon sa mga alagad,
kung ating pong titignan, yung pagkakasabi doon, na manalangin kayo, pero anong nangyari? Pagdating ng Panginoon sa kanila, tulog sila. Hindi nyo ba ako masamahan na kahit isang oras man lang? Mabuti ang manalangin, pero kung hindi ginagawa, kasalanan. Utos na huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Hebreo 10:25, ang lapit niya, nasa 12 tayo, di ba? Mabuti ang dumalo sa pagsamba, pero kung hindi ginagawa, kasalanan. Sa ating konstitusyon, maliwanag po ang sinabi po doon sa ating konstitusyon, Artikulo 4, ang pagiging miyembro ng iglesia, letrang C, mga tungkulin at pribilehyo. Sabi yan, inaasahan na ang lahat ng mga miyembro ay palaging dadalo sa mga serbisyo sa pangkalahatang pananambahan, lalong-lalo na sa mga serbisyo sa araw ng linggo, sa banal na hapunan, sa mga pulong panalangin at mga pagpupulong ng iglesia. Ang pagdalo ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang pribilehyo na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hebreo 10:25. Mga Gawa 2:42. Ang tungkulin ng palagiang pananalangin kasama ang ibang miyembro ng iglesia ay dapat maliwanag na maitatag para sa pagiging miyembro ay maging makatotohanan. Yan po ang ating pong konstitusyon. Kaya siguro alam nyo po yan dahil binabasa natin yan bago tayo maging tuluyang kasapi o kabilang sa iglesia. Ito ang pagkakasalang madaling bumitag sa mga Kristiyano. Pagsuway, hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Alam na mabuti, hindi pa rin ginagawa. Ngayon, kung may valid reason para hindi magawa ang mga nabanggit, wala tayong problema. May valid reason kasi. Wag lang mag-imbento ng valid reason, no? Dalaw tayong magkakasala. Ikalawang paraan kung paano isagawa o ganapin ang pagtakbo. Unang puntos pa rin tayo ha. Nasa under po yan ng unang puntos pa rin. Tumakbong may pagtitiis. Talatang 1, sabi rito, at tumakbo tayong may pagtitiis. May pagtitiis. Matutong magtiis. Sa karera ng pagtakbo, minsan may pagkadapa. Minsan natatalisod. Minsan nagkakasagian. Minsan hindi maiwasan nagkakasakitan. Kapag walang pagtitiis at kapag pumatol tayo, anong mangyayari? Mapipinalty, madidisiplina, may parusa. Kaya hindi ka muna makakatakbo, hindi ka muna makakalaro. Hindi tayo ngayon makapagpapatuloy na tumakbo ng mabilis. Kaya tumakbong may pagtitiis. Sa karera ng takbuhan, madalas na makaranas ng pagkauhaw. Minsan naman, yung
Minsan naman ang kalaban, no? Yung pagkainip, no? Yan din kalaban ng tumatakbo. Malayo pa ba? Ano na ako? Pagod na ako. Tagal naman. Ito ang nagiging problema noon ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang kawalan ng pagtitiis, pagkainip. Exodus 15, talatang 24, sabi dito, nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Sa ibang salin, ano ngayon ang iinumin namin? Kasi tikman nila yung tubig, mapait. Pero imbis na manalangin, reklamo, may pagtitiis. Exodus chapter 16, talatang 2 hanggang 3, nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok sa palayok ng karne at kumain at ng tinapay hanggang sa mabusog. Sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungan ito. Walang pagtitiis. Mainipin, ugaling mainipin, kawalan ng pagtitiis. Gaya rin tayo nila, napawang mga dayuhan at manlalakbay. Hebreo 11:13, sabi, kay nilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Gaya rin natin sila. Tayo ngayon ay nasa takbuhing espiritual. Tayo ay katulad din ng mga lalakbay. Church, mga kapatid, hinihimok tayo ng author ng may akda ng aklat ng Hebreo. Talatang 1, sabi rito, at tumakbo tayong at tumakbo tayong may pagtitiis. Hindi niya sinabing tumakbo kayong may pagtitiis. Kasama niya yung sarili niya. No? Tumakbo tayong may pagtitiis. Ibig sabihin, magpatuloy tayo. Tandaan, bakit magagawa nating tumakbo na may pagtitiis? Bakit? Tingin po dyan sa inyong Biblia na dala. Talatang 1. Bakit kaya nating tumakbong may pagtitiis? Sa bandang huli, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin, alam ng Diyos, nakakayanin natin. Bakit? Dahil ang Diyos ang naglagay sa harapan ng mga mananampalataya. Kaya kakayanin ng mga dakilang lalaki at mga babae na inilarawan sa Kabanata 11, kaya kinaya nila. Church, mga kapatid, kaya magagawa nating tumakbo ng may pagtitiis dahil ang Diyos ang naglagay sa harapan natin ng takbuhing ito. Alam niyang kakayanin natin. Hindi niya ilalagay na hindi natin kaya. Unang Korinto, Kabanata 10, talatang 13, sabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas
upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. Kahapon ang topic sa prayer meeting, tapat ang Diyos. Hindi ilalagay ng Diyos yung mga takbuhin natin kung hindi natin kaya. Alam niya kasi. At pagdating doon sa pagsubok, tinutulungan pa tayo. Kaya, tiis, mga kapatid, magpatuloy. Magpatuloy. Matutong magtiis. Kahit puno ng kaguluhan ang ating ginagalawang mundong ito, tuloy lang ang pagtakbo. Kahit dinadapuan ng pagkakasakit, bangon. Nandiyan lagi ang Panginoong Hesus na nagpapagaling. Totoong may nagkakasakit. Kaya mayroon tayong mababasa sa Biblia na si Jesus ay nagpagaling. Si Jesus ay nagpagaling ng may sakit. Di ba yung babaeng 12 taon na dinudugo ay napagaling? Huwag na kasing bigyan ng kahulugan ang pagkakasakit. Ang iba kasi, sinasabi nila kapag lingkod ka na raw ng Diyos, hindi na nagkakasakit. Ay, hindi ka na dapat nagkakasakit kasi lingkod ka na ng Diyos. Mali naman yun. No? Basahin po natin yung aklat po ng Pilipos. Ito po. Pilipos chapter 2. Talatang 25. Ang sabi rito, ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa kawal. Ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at siya'y namamanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Totoo ngang nagkasakit siya nang malapit ng mamatay, ngunit kinabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya kundi pati ako upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Kaya higit akong masigasig na suguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin niyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayong mga tao ay parangalan ninyo sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kalungkutan sa inyong paglilingkod sa akin. Si Epaprodito nagkasakit. Ang sabi dito, siya isang kamanggagawa, lingkod ng Panginoon. Kaya kung mapapansin natin si Pablo, no, yung kanyang lungkot, no, hindi ito yung naglungkot lang na nandun lang sa isang sulok na nalulungkot, hindi. Kundi tiyak
sinasamahan niya ng panalangin. Wala tayong makita kung ano yung sakit, no? Hindi naman sinabing cancer, hindi naman sinabing wala tayong makita. Pero binanggit diyan na muntik na siyang mamatay. Kaya isang bagay na makita natin na mali naman yung sinasabi nila na kapag ikaw ay lingkod na ng Diyos, ay hindi na nagkakasakit. At mali naman na sasabihin na mabuti yan sa iyo. Mali naman. Yan kasi, mali naman. Kundi manalangin kung may sakit, manalangin na nakiisa sa lungkot. Sabi, di ba? Nakiramay sa lungkot, nakiisa si Pablo sa lungkot ng kapwa niya manggagawa. So, panalangin. So, yan po ang isang bagay, no, na hindi tayo iiwan o pababayaan maging sa ating pagtakbo, nakatingin siya sa ating pagtakbo. Parang iniisip ko lang, parang ganito, nakikita natin sa ating binasa, parang ganito yung dating na sumisigaw ang Panginoon na kumbaga sa ano sige mga anak, kaya nyo yan mga anak, tiis lang mga anak, malapit na mga anak, andito ako mga anak, tingin lang kayo sa akin. Tandaan ninyo mga anak, kinaya kong lahat yan, tiniis kong lahat ang hirap at dusa, kaya nyo rin tiisin mga anak, dahil napagtagumpayan ko na yan. Parang ganun yung dating. Dahil mapapansin natin sa pagpapatuloy natin dito. So yan po, talatang 2 hanggang 3 ng binasa po nating sa Hebreo. At ikatlong paraan kung paano isagawa o ganapin ang pagtakbo. So nandyan pa rin po sa unang puntos pa rin, no? 2 puntos lang po ito, pero sa unang puntos may 3 po na nakapaloob, no? So ikatlong puntos, paraan kung paano isagawa o ganapin ang pagtakbo, tumakbong nakatingin sa daan. Aba, teka, mayroon bang tumatakbong hindi nakatingin sa daan? Mayroon. Karamihan sa mga kalahok sa karera ng takbuhan, lahat halos tumatakbong nakatingin saan? Sa premyo, sa trophy, sa medalya, sa kasikatan. Halos lahat dito sila nakatingin. Pero kaiba ang mga makadiyos na mga mananakbo sa karera ng pagtakbo. Nakatingin sila sa daan. Juan 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Spiritual na daan. Sabi sa talatang 2, pagmasdan natin si Jesus. Pagmasdan. Tumingin tayo sa daan kay Jesus. Kaya nga yun sabi ko nga kanina, na hinilimbawa ko dito, sabi, pagmasdan si Jesus. No? Sa ibang pagkakasalin, ituon ninyo ang inyong paningin kay Jesus. Na siya yung nagsasabi, kaya mo yang anak, sige. Nandito lang ako, tumingin ka sa akin. Pagmasdan, tumingin tayo sa daan kay Jesus. Church, mga kapatid, kay Jesus tayo nakatingin. Ang author ay may akda ng aklat na ito. Dito tayo, itinuturo tayo na dito tayo tumingin.
Kay Jesus tayo tumingin. Dito sa ating pong anniversary na nakaraan, yan ang tinalakay at malapit na naman po ang anniversary. So, mag-iisang madagdagan na naman po ang taon. Kay Jesus tayo tumingin. Kaya maganda hindi inalis, ano? Huwag sa tao o sa mga sitwasyon o nangyayari sa mundong ating ginagalawan. Hindi sa social media, hindi sa mga kandidato, hindi sa mga namumuno sa bansa, hindi sa mga namumuno sa iglesia. Kung sa kanila tayo titingin, madadapa tayo. Kaya mapansin ninyo, sambayang Pilipino parang halos nahati na. Mayroon nang doon sila sa ibang, kaya sa social media, sila nagpapatot sa dahan. Sasali pa ba tayo sa ganoong sitwasyon? Ay kapag sumali ka pa doon, ay sa tao tayo nakatingin. Lagi tayong tumingin. Itong sinabi dito, ikatlong paraan kung paano isagawa o ganapin ang pagtakbo, tumakbong nakatingin kay Jesus. Si Jesus ang gawin nating halimbawa. Siya ang ating tularan sa pamumuhay kung paano siya namuhay. Maging Christ-likeness. Siya ang pattern o padron ng ating buhay. Nalala ko noon, kasi pumasok din ako ng, ang tawag dito, vocational ba yun? O, kumuha po ako ng tailoring, no? Tailor, oh. So noon kasi uso pa yung patahian, dressmaking, di ba? Hindi ka makakabuo kung hindi ka titingin sa pattern o sa padron. Ayan, maraming mananahi dito. Para lapat na lapat doon sa nagpatahi. Noon uso pa yung tailoring shop, uso pa yan, pero ngayon bihira na may na. Pero ngayon, yun nga, marami ng mananahi na hindi na tumitingin sa pattern o sa padron. Kaya ang labas, iba-iba na yung itsura ng tahi. No? Nauso na kasi yung ready-made, no? Kaya kapag naplansa yung pantalon na binili mo, mapapansin mo, yung tinatawag na piston ng pantalon, nasa gilid na, wala na sa gitna. Kasi nga, yun nga, ready-made na po yung pagkagawa. Gaya rin ng maraming nagsasabing sila rin ay Kristiyano na hindi na tumitingin kay Jesus bilang padron o pattern o halimbawa ng buhay, iba-iba na rin ang pamumuhay. Wala na rin sa linya na ayon sa salita ng Diyos. Tumingin lagi sa daan. Sa Jesus ang daan. Ikalawang puntos na po. Layunin na isagawa o ganapin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ano bang layunin? Layunin, talatang 2 hanggang 3 ng Hebreo,
Sabi riyan, upang kayo'y wag manghina o manlupaypay. No? Upang. Ibig sabihin, kaya sinabi niya yung upang, mayroon na sinabing una. No? Sa mga teacher, marami tayong teacher dito, alam na alam nila yan eh. No? Yung kung paano iayos yung mga salita. Bakit sinabi dito sa huli at upang? Ibig sabihin, mayroon na siyang nasabing una. No? Kasi yung sa edukasyon kasi, may tatlong ano yan eh, may tatlong antas ba o ano? Yung E at saka H at saka C. Alam na alam ng teacher yan eh. Ano yung E? Elementary, high school, H, college yung C, di ba? Sa bungad lang ako sa ano. Upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ito pala ang layunin kung bakit isagawa o ganapin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Upang huwag manghina o manlupaypay. Church, mga kapatid, mayroon ba sa atin ang mga nanlulupaypay na o nanghihina ang kalooban? Kung mayroon, talatang 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Talatang 3, isipin yung pagkakasabi sa ibang salin, si Jesus at ang kanyang ginawa. Si Jesus ang gumawa sa ating pananampalataya. Sa mga bayani ng lumang tipan, si Jesus ang gumawa ng pananampalataya. Sa mga propeta na sila mismo ang bumabanggit sa katuparan na mangyayari kay Jesus, siya ang nagbigay ng pananampalataya. Nauna na si Jesus sa kalangitan. Siya'y nakaupo sa trono ng Diyos. Ibig sabihin, patunay na may buhay sa kabila, galing dito sa lupa, naroon na sa kalangitan. Mayroon ng katiyakan ang mga mananampalataya. Naroon na siya. Hinihintay na lang. Kaya nakatingin siya na kaya mo yan, anak. Kung dumarating yung panghihina sa atin, may nagsasabi, tumayo ka, kaya mo yan. Muli, para hindi tayo manghina o manlupaypay at magpapatuloy tayo, tandaan, tumakbong walang pabigat na daladala, tumakbong may pagtitiis, tumakbong nakatingin sa daan, si Jesus ang daan. Ganito ba ang kalagayan natin sa pagtakbo? O nanghihina o nanglulupaybay na ang kalagayan natin sa pagtakbo natin? O di kaya, ang kalagayan natin sa pagtakbo ay nanganganib ng bumitaw o malapit ng umayaw sa takbuhan ng mga Kristiyano. Church, mga kapatid, payo ng author ng Hebreo, sabi ko, ulitin ko po uli, isipin natin si Jesus. Talatang 4, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Isaalang-alang o isip-isipin o pagbulay-bulayan natin ang talatang 2 hanggang 3 hanggang 4. Dumarating ba minsan sa buhay natin na tayo nanghihina?
Pagbulayan mo, talatang 2, 3 hanggang 4. Sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Hebrews 13:5. Upang tayo'y huwag manghina o manlupaypay at magpapatuloy tayo. Hindi tayo iiwan o pababayaan man ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa salita mo na nagbigay ng kalakasan sa amin paglalakbay sa mundong ito. Alam namin, Panginoon, na yung pong amin pong ginagalawang mundong ito ay wala pong kasiguruhan, Panginoon. Ito po't nangyari sa ibang bansa na dumanas sila ng malakas na lindol at yung pong mga naglalakihang nagtataasan mga building nagawa sa tingin namin ay matitibay na materyales, pero isang iglap lang gumuho. Ito po yung amin pong mundong ginagalawan. May mga banta sa aming pong bansa. Mayroong gustong umangkin. Magulo mismo paging sa amin pong kalakaran ng politika. Panginoon, saan kami kakapit kung wala po kayo? Kaya't salamat sa salita mong aming napakinggan na ikaw ang aming tignan sa pagtakbo namin, paglalakbay namin sa mundong ito. Diyos ko, Panginoon ko, inaamin po namin na minsan dumarating sa amin ang panghihina, lalo na kung daranas kami ng pagkakasakit. Kami, O Diyos, ay patuloy po na nananangan sa mga salita mo, O Diyos. At salamat na ito pong salita mo na amin napakinggan ay panghahawakan namin, hindi lang po dito sa aming pulong na ito sa loob ng church, kundi sa paglabas namin ay magamit namin itong sandata sa pagharap sa anumang sitwasyon sa buhay. Salamat, O Diyos, muli. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.